deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Amen. For the second stanza now, intindihin natin mabuti yung verse. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts, and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Amen. Let their truth prevail over unbelief. Amen. Napaganda ng awiting ito. Hayaan natin ang salita ng Diyos, ang kanyang katotohanan, ang manaig kaysa sa ating emosyon, sa ating mga unbelief sa Panginoon. Hayaan natin ang truth, hindi yung ating feelings ang marinig. Ang salita ng Diyos dapat ang mag-submit tayo. On the third stanza, let's all stand up as we sing this. Sabay-sabay tayo, let's sing it our own. Speak, O Lord, and renew our minds. Let's sing this on the last stanza now. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down to eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Amen. Speak, O Lord, till your church is filled, and the earth is filled with your glory. The people of God say, Amen. Let the word of the Lord, let the truth of the Lord speak in every believers and unbelievers. Let's call Pastor para po sa ating message this evening. Get your Bibles para tayo ay makapag-ready sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, magandang gabi po sa bawat isa at salamat sa Panginoon sa mga nagiging kasagutan sa mga panalangin natin, mga nagdaan. Salamat dahil paunti-unti na pong nababawasan ang bigat ng dinadala ng simbahan. Akala ko kasi ng karamihan, dahil hindi tayo konektado sa kanilang pamilya, hindi tayo kasama doon. Okay? Doon pa lang po sa prayer at doon sa kinawit ninyo, napakaliwanag na mabigat po kapag nandoon ang presence ng Holy Spirit. Ramdam nyo ang bigat. Di lang sa ating mga kanya-kanyang pamilya, bagkos sa buong church mayroong dinadaanan. Okay? Kaya ngayong gabi po ay tutuloy natin yung ating pinag-usapan sa Psalms 37 na yung dinaanan natin noong nakaraan ay una, ang sabi doon, fret not, wag tayong magkakaroon ng kaguluhan, katakutan. Sabi ng verse 1 noon sa chapter 37 ng Psalms. At una, ang sabi ng verse 3, trust in the Lord. Okay? So, pagkatapos noon, sinundan doon sinulat ni David at ini-encourage niya ang bawat reader niya that delight thyself in the Lord. Ano po, na matuwa tayo. Ang isang kagandahan po sa isang anak ng Diyos, kapag siya po ay nakakaramdam ng pagkukorek, pagpapalo, nakakaranas siya ng masakit.
Pero yung sakit na yon, yung kanyang init na yon, ay nagiging stepping stone, nagiging correction sa kanya, natututo siya. Ano po, kaya di panahon kami pag napapalo, di na namin ulit yung nangyayari. Ano po, kaya dito sa verse 5 noon, chapter 37 verse 5, sabi ni David, commit, ano po, at isuko natin ang lahat, ano po, ang ating paraan, ang ating strategies, ang ating style, ang ating plano, ang ating iniisip, lahat ng nandiyan sa kukuti natin na ikot-ikot natin araw at gabi, ano po, na kung ano-anong naisip natin, ano-anong mga parang lumalabas dyan na, sabi niya doon sa verse 5, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano po, ibibigay talaga yun, sapagkat wala naman pong ibang tatanggap na paulit-ulit kahit sa New Testament, lagi sinusulat doon ng mga apostles, ng mga writer, beloved, little children, paulit-ulit yan eh. Yung pong mga word na yon ay patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ano po? Sa verse 7, kung yung naalala, ang sabi doon sa verse 7, rest in the Lord. Okay? Sabi niya doon, maliban ay pagkatiwala ang lakad natin, lahat sa Kanya, sabi ng verse 7, ikaw ay manahimik. Diba? Para hindi na magkaroon ng maraming error, manahimik lang tayo. Kasi pag nag-isip pa tayo ng kung ano-ano, nagkakasala pa tayo sa Panginoon. Ano po? Kaya sabi dyan doon sa verse 7, manahimik tayo at magtiyaga. Sabi doon, wait patiently at maghintay sa Kanya at huwag kang mabalisa, gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Naalala niyo po dito yung laging, abisang gusto kong mag-preach naman doon tungkol doon sa mga ginagawa sa mga Israelita nung araw. Kaya lang, Old Testament nga lang, pero marami namang lesson doon na nung time na para bang pangalawa o pangatlong beses na yung mga Hebrew children sinusubok ng hari. Sabi nung tatlo na Hebrew children, kaibigan ng writer doon, ano po, sabi niya, mahal na hari, halimbawa po, hindi kami tulungan ng aming Panginoon. Ganda nung hamon nila doon sa hari eh. Ngayon, naniniligan kami, mahal na hari, na hindi kami talaga sasamba, hindi kami susunod sa mga makamundong itinatayo ng kaharian mo. At kung sakali, sabi niya, mahal na hari, kung sakali po na hindi kami tulungan ng aming Panginoon. Biruin niyo po yun, challenge na yun ng mga Hebrew children sa kanilang hari. Makapangyarihan yon. At kung anong signal ng kamay nun, gagawin ng kanyang matauhan. Pero sabi nila, kung sakaling hindi kami tulungan ng aming Diyos, mananatili kaming mananampalataya sa Kanya. Kaya yun po ang sabi niya dyan, fret not. At ang sabi doon sa verse 7 ay, manahimik na lang tayo, hintayin natin kasi ang ganda ng plano ng Diyos. At mamaya dadaanin natin yung mga verses na yon. Ano po? So ngayon gabi mag-start tayo sa ating parang semi-devotion sapagkat ito po ay maiksi lamang. Nasa verse, ano na po tayo? Verse 16 to 20. Tayo magsita yung lahat sa pagbigay galang. Chapter 37 ng Psalms, from verse 16 to 20. Okay? Sabi ng verse 16, sabay-sabay po na may pangunawa, a little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Ang ganda nitong words na ito mga kapatid. Okay? Verse 17, for the arms of the wicked shall be broken, but the Lord uphold the righteous. May sinabi na si David dito sa Psalms 27 yata, yung ang boksingero bumagsak man ng ilang beses, pero tatayo pa rin yan. Okay? Verse 18, sabi yan, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Ang ganda ng mga adverb na nilagay doon, o adjective na sinasabi, ano po. Ang adjective din, the Lord knoweth the days. Okay, verse 19, chapter 37 ng Psalms na sinulat ni David, encouragement, hindi lang po encouragement sa mga matuwid at mga may connection sa iyo, kundi pagpapatibay, pagpapatunay na kung siya noon pa Panginoon, malapit siya sa puso mo, dumaan siya ng sobrang grabe at higpit ng problema na halos hindi na siya, halos wala na siyang masulingan, halos wala na siyang matakbuhan, wala na siyang mataguan, wala na siyang maging kaibigan, bagkos ultimo sariling pamilya niya ay kinakaaway na siya at hinahamon na siya at gusto na siyang patayin. Panginoon, dumating man po kami sa ganung kalagayan, alam namin, hindi kami mag-aalala, magtitiwala kami sa iyo, mananahimik kami sa iyong mga kamay at sa iyong kalooban, sa iyong mga plano, sapagkat ang plano mo ay the best kaysa sa plano ng pinakamaling na planner sa lupa. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay, na sakali pa ang Panginoon,
madelay ka man o hindi mo man kaagad kami maasikaso, kami naniniwala na hindi mo kami, Panginoon, pababayaan, ni iiwanan man, sapagkat alam namin na alam nyo ang aming kaya, alam nyo ang aming kayang panghawakan, walang iba kundi yung mga pangako sa salita ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Ikaw po mag-encourage sa mga pinagdadaanan pa, mabibigat pa, at higit sa lahat, marami pang sunod-sunod na alo ng problema. Pakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. I-bless mo po ang simbahan ito, bigyan mo ng unity, bigyan mo ng revival, upang nang sa ganun lahat ng ginagawa namin, magkaroon po ng katuwaan, magkaroon po kayo ng glory sa lahat ng aming sinasabi, sa lahat ng aming iniisip, lahat ng aming ginagawa. I-bless mo po kami at kayo po ang magkontrol sa aming mga puso at buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay, at least tatlong bagay ang titingnan natin dito sa 4 na verse, 16 hanggang 20. At kung gusto niyo pong tandaan, ay lagyan na lang po dahil ako'y nakita na pagdala ng ballpen. Okay, magsimula po tayo dun sa kapag tayo ay nakakakita at may kapitbahay na mga masama. Hindi naman sobrang sama siguro kasi galing naman din tayo doon, pare-pares lang naman tayo galing sa masama. Okay? Ay nakita natin na mayroon po silang nagpo-progress at hindi lang po 'yon ay maliban na puro sila talagang parang paborito sila lang Diyos. Diba? Minsan, Lord, bakit kami natutungan ako matutumay ko dito? Parang hindi kami katulad nila. Nag-iisip tayo minsan nun bilang human, tayo mga tao, ay nagkakaroon po tayo ng parang, Lord, bakit parang mas umaasinso sila? Bakit parang mas kampi-kampi sila at magagandang-gandang kalagayan? Ano po, yun po ang makataong pananaw. Sapagkat dito, sa binasa natin, 4 na verse lang, magmula sa verse 1 ay kung i-review ulit, unang-unang sinabi niyo yung pretnat, sabi ng Panginoon doon. At kung maaari, sabi ng verse 3 yata yon ay commit, di ba? I-commit lang natin. Naniniwala tayo na ang Diyos ay naglalang ng langit at lupa. Siya naglalang sa atin, siya nagligtas sa atin, siya bumuhay sa atin mula sa mga patay na gawa natin. And why hindi tayo magtitiwala sa Kanya, di ba? Balikan niyo po yung verse 37 na yun na napakaganda, di ba? Sabi ng verse 3 noon, pagdating ng verse 3, okay? Kasi sabi ng verse 2, for they shall be cut off, di ba? Mapatay naman sila talaga eh. Unang-una, hindi naman sila kasali doon sa aalagaan ng Diyos, di ba? At sabi niya diyan sa verse 3, magtiwala tayo sa Diyos, gumawa ng mabuti. At pagdating sa verse 4, delight thyself into the Lord, and He shall give thee the desire. Kaya isa mong magandang bagay dito sa verse 4 na magkaroon tayo ng delightment sa Panginoon, pagkat ibibigay niya ito. At yung binanggit kong commit sa verse 5, sabi niya doon, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. May mga tao na say, Lord, nagtitiwala kami kaya lang yung puso niya, dahil deceiver ang puso ng isang tao, sabi niya, tiwala ka dyan. Ang dami na tayong nakitang mga Old Testament people, ang daming mga karakter sa Bible na hindi naman gumanda ang buhay. Si Moses nga, hindi nakapasok sa Promised Land. Bibigyan tayo ng negative ng kaaway, pero mga kapatid, ang sabi po ng verse, okay, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa Tagalog, okay. Asan verse 5, pakilabas po yung verse 5. Yung word na shall bring it to pass, diba? At siya'y gagawa. Hindi siya matutulog, hindi siya magmamanyana, kundi it shall bring it to pass. Kaya, pagdating sa 7 noon, magtiwala tayo. Rest in the Lord. Now, dito na po tayo sa verse 16. Wag tayong magpipret, wag tayong anumang isip natin na negatibo, ay sapagkat dito ay the Lord is on your side. Totoo pa kaya ito? Minsan pag nandun baga tayo sa malaking problema, minsan nag-iisip tayo ng diskarte na natin. Hindi diskarte ng Diyos eh. Pero minsan nare-reset natin ito. Ito malapit na naman sa Sunday, mag-memorize naman kayo. Pero ako hindi na talaga ako lang sasali. Sasabihin ko na sa inyo ng totoo. Okay? Ultimo nga yung aking record, binabasa ko na yung aking mensahe. Bakit? Mahirap na. Hirap na. So, sabi ng isang verse, kung naalala niyo po ito, nandun lang naman ito sa New Testament. Okay? If God be for us, ano sabi doon karugtong noon? Di ba? Pero nangyayari ba yun? Siguro, pag nagawa natin sa ating mga
desire na magpakitang kaya mo, magpakitang malakas ka din, doon tayo napapahiya. Bakit? Ay ating effort yun eh. Atin yung lakas, atin yung mga diskarte. Ang sabi doon sa ating text na ito, sa verse 1 pa lang, ay fret not. At ang sabi pa ng isa, ay kung naalala nyo yung binabanggit dito, maliban na fret not, rest in the Lord. Bakit gagawa ka ng paraan para ipakita mong, iba ang pamilya namin, wag mo kaming kakantiin, di ba? Lumalabas na ang taong ganito nagsasalita na, wag mo nga ano yun ang pamilya namin, iba kami. Ibig sabihin may pinagmamalaki sila at hindi ang Panginoon. Tama po? Kasi pamilya na ang pinag-uusapan, hindi na ang Diyos. So dito ay, sabi ng Romans 8:31 ay, kung talagang nasa Diyos ang ating pananampalataya, ang ating buhay, rest, magtiwala, and no one is against us. At pinalo up yun doon sa 36, 37 yata ng last verses ng chapter 8, miski ang kamatayan, miski ang gutom, miski ang anumang bagay, sa ilalim, sa ibabaw, sa ilalim ng lupa, ay hindi magpapahiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang little ones, sa kanyang mga anak, na talagang totoong sumusunod, that fretting not, and committing themselves doon sa nais ng Diyos. May mga tao po kasi pagka, naalala ko tuloy isang, may mga sa create ang Diyos na medyo mababa sa uri ng tao. Pag itong mga ito nasusukol, nalaban. Alam niyo kung ano yon? Ang ahas, mga kapatid, pag yan ay nasa lubong mo na, maliban na walang itlog yan, takot siya sa tao. Kaya lang, pag natungtungan mo ang kanyang parte ng katawan, lalaban yan kasi sukol na siya. Pero yan ay mga animals. Hindi naman tayo tao. Hindi man ang tao ganun, di ba? So therefore, ang mga tao minsan may mga ganun. Pagka yung wala na silang masulingan, gumagawa na ng sariling diskarte. Pero dito po sa ating binasa, sabi ng verse na ating tinanghayan ngayon mga kapatid, kung babalikan po natin ang verse 16, a little that righteous man hath is better man the riches of many wicked. Tarang na ano ko dito yung mas mabuti pa. May kanta rin tayo nito, di ba? Naalala nyo yun kapag ginakanta sa may meeting, gagamit sa patay. Okay. Kapag ang Panginoon nasa side natin, okay, ang Panginoon, sabi niya sa verse 16, ang isang maliit na, pakilagay na doon sa ating text, verse 16. 37 verse 16. Ayan. Mas mainam ang kaunti na mayroon ang matuwid na tao. Kasi minsan din pala, isa sa nagiging dahilan kung bakit ang Kristiyano nawawala sa tama niyang dapat kalagyan sa ilalim ng biyaya, kahabagan ng Diyos, pag lumaki ang kanyang, anuman mayroon siya. Number one, lumaki ang ulo. Sabi ng New Testament, tutusukin ng Panginoon ng karayom, parang sasabog ito eh. Pangalawa, pagka minsan nadala ang emotion ng isang matapat na, o kaya sabihin natin hindi matapat kasi, ang mga tapat na tao, hindi po pwedeng madala nito eh. Naalala ko lang tuloy yun doon sa yung sa, gusto rin tumulong nito mag-asawang si Sapira at saka si, ano yan? Ano na yan sa Sapira, di ba? Kaya minsan, huwag kayong mga pangalan ng Sapira. Yung, di ba? Ang ganda rin sana ng motibo ng mag-asawa eh. Sweetheart, nangangailangan ng mga balo, hindi napapakain. Hindi kilaki naman ng mga lupain natin. Mayroon doon, mayroon dito, mayroon dito. Ano kayo magbenta tayo? Ay sabi naman ako, oo, sige. Para makatulong tayo. Wala naman sinabi doon sa Bible na para maging sikat sila eh. Wala naman eh. Hindi na tayo magdadagdag. Okay? Para makatulong. At sa madaling salita ay naibenta, kaya lang medyo, isa sa dalawa, hindi naman pinangalanan, kung sino ang nagka-interest. Laki-laki naman niya. Minsan mga kapatid, dumarating sa punto na pag ang Kristiyano kumita na malaki, may sumubulong dyan eh. Ibigay mo ba lahat yan? Ang laki niyan. Wala naman yung ginagawa dyan sa church sila eh. Di mo ba? Minsan may sumusunod ganyan, oo nga, mas kailangan din naman ng bahay ko to eh. Ang di natin napapansin doon, yung ating commitment. Ang sabi doon, commit thy ways. Commit all to Christ na babahiran ng bulong ng lahi ni Sapira.
Kailangan tayong connection sa Kanya. Bakit nagkakaroon ng ganon? Ang tawag doon ay sapera syndrome. Sakit sa pera. Sapera syndrome, di ba? Oo, kasi tingnan nyo, ang mga, minsan, ako noon, nung binata ako, ganun ako, mainit ang ulo ko pag wala akong pera eh. That is a syndrome of sapera. Kaya dito ay, sabi ng verse 16, mas mabuti patuloy, sabi niya, okay, mas mainam pa, mas mabuti pa, ang kaunti na mayroon ang matuwid na tao. Bakit yun sinabi ni David? Why? Nung time na siya po ay inaagawan ng trono, ano sa palagay nyo ang naging dahilan at gusto siyang patalsikin o palitan sa pwesto? What do you think? Di ba? Isipin mo, tatay ko, gusto kong patayin para ako ang uupo. Ano ang interest ko? Di po ba? Napakasimple. Kaya dito po, sa tingin ko mga kapatid, ito yung time na andun pa rin yung isip ni David na itong anak ko, may ano rin eh. Di ba? Sabi niya, mas mainam pa ang konti na mayroon ng matuwid na tao kaysa kasaganaan na maraming taong, ano daw ito, milo, di ba? Nagiging tuloy silang masama eh. Samantalang nung maliit yung anak niya na yon, lahat ginawa niya eh. Talaga niya siguro, kahit naman siya hari, eh, karga din siguro siya ng kaunti. Si anak niya eh. Pero nung dumating ang pagiging wicked, o sabi kasi sa, ano nito, ano to eh, Tagalog ng Bulacan, lilo. Masama dapat eh, di ba? Ay, doon lumalabas po ito. So, sa ibig sabihin, sa isang maliit na pag-uusap, madali tayo pong madaya dahil dala-dala niya ito, ang isang taong matuwid. Pwede tayong bulungan, huwag mo nang iubos siyang commitment mo, ayaw mo na yan. Mas nangangailangan naman tayo. O hindi po ito giving, okay? Ang daming commitment sa church. Unang-unang commitment sa church yung pag-ibig sa Diyos eh. Bakit maraming Kristyano nanlalamig? Because their commitment, tinubigan nila eh. Sila mismo gawa noon, hindi naman po tayo. Tayo dito mga frontliners ay tayo yung mga nangunguna lang para makita nila na mayroon ding mga taong nagmamalasakit sa gawain ng Diyos, hindi po natin ito gawain. Okay? So dito ay, number one, na assurance, ayon dito sa binasa natin, ay alam ng Diyos, okay, kung gaano kalaki at kalalim, kalawak ang ating pangangailangan. God knows how much we need. Okay? May naalala ko sa Philippians, di ko lang makuha yung text na yon, na para bang pag tayo ay nandoon bilang anak ng Diyos, ipinaprovide niya sa atin ang halos mall. Di ba sa mall, punong-puno ng kung ano-anong bagay yon? Hindi ko ma-recall. Tinignan ko kanina sa Bible ko, hinahanap mo na. Pero alam ko, Philippians yun eh. Na pag ang Panginoon nasa atin, ay ipuprovide niya yon, mga pangailangan natin. Hindi ko lang kung tama ang aking naaalala. Sapagkat dito po sa first assurance na ito na binigay ni David dito, alam ng Diyos kung gaano at gaano kalalim, kalawak, gaano ang ating pangangailangan, okay? And all of His provision, available naman sa lahat eh, di ba? Kaya nga doon sa Romans, kung ating babalikan yun, ano mang nasa ibabaw, ano mang nasa ilalim ng lupang ito, hindi talaga pwede. Bakit? Yung lahat na binigay sa atin ng Panginoon, hindi kayang tumbasan ng mga pangmundong pangangailangan eh. Di po ba? O, yung pangalang tulo ng isang patak ng dugo ni Kristo, hindi yung kayang tumbasan ng anuman eh. So dito, anong mabuti sa isang tao, napakarami niyang hawak, napakarami niyang property, napakarami niyang naabot. Okay, sabihin na natin mga kung ano-ano pa. Okay, napakahalaga ng buhay. At kung ang kanya namang buhay ay di matatawag na nakakomit, nakaasa sa makapangyarihang Diyos. Ang laki ng bahay. Milyon-milyones ang property, ang mga tao, ang dami. Pero di mo naman matawag na bahay. Diba? Mabuti pa nga yung bahay ni Sister Ami, kahit ganun lang kaliit, di ba? Ang dami nang gawa sila doon, Sister Helen lalo na. Ayaman nga nila, ang lalaki ng
property ng mga anak. Pagka lumabas yan, may mga bodyguards pa. Pero sira naman ang family nila, nag-aaway-away dahil doon sa kanilang property. Okay? Yung ang laking bahay, sagana sa kasi nakamana ng maraming pabana ng mga magulang dahil mga mayayaman, pero bawat anak may problema. May kinakanta tayo, di ba? Yung kanta ng makamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, ngunit maging palasyo man ang iyong tahanan, ngunit ano daw sabi doon? Kung wala rin naman ang Panginoon sa buhay nila, wala naman, sayang naman lahat yun eh. So, ito po ay isang pagkakataon, at ako noon ganun din ang nangyayari. Minsan, gusto mong makabit ka na malaki ang impok mo sa bangko. Yan na naman yung bangkong yan eh. Noong magsimula ng bawat bangko nag-decline, ay nag-merge. Diba? At hindi lang po yan dyan, ang nag-merge na nagsasama na yung dating bangkong dalawa, magkahiwalay, ay nagiging isa. Kasi nga, lugi na ito, mag-merge ito dito. Nagsimula yan nung bago Y2K, di ba? Talagang nagbagsakan yung mga kamangguan. Ang hindi nila alam, pati yung mga gumagawa ng sasakyan, ang ilalim ay, ano nga ba yung isang sasakyan na nasa ibabaw ay isa? Basta ang Toyota hindi kasama doon eh. Yung Subaru, okay. Ang ilalim niyan, yung isang pangalan na brand na maganda, pero ang ibabaw niyan, iba na. Okay? So yung mga bagay na ito, ipinapakita na kahit anong yaman nila, anong galing nila pagdating sa business, sa kung ano-anong strategies, pero ang Panginoon, mga kapatid, never siyang hindi sumusunod sa kanyang ipinangako. Tama po ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi po siya nagbabago. Kung anong sinabi niya, nangyayari. Hindi bukas, hindi ngayon. Pero ang sabi doon ng Biblia, they that wait upon the Lord. Di ba? So yun po ang napaganda rito. So, ang daming example na pwede nating dito na may assurance ang Diyos. Alam ng Diyos kung how much we need. Totoo yan eh. Pero one day at a time, pag napagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na ganito, doon kanya bubuhusan. Kaya mga kapatid, hindi po ang mga maraming Kristiyano ngayon, hindi po yan nagsimulang mayaman yan. Tatandaan nyo yan. Marami na akong experience yan eh. Nagsimula yan, maliliit lang, sipag. Pero ngayon, mga multi-millionaire, bakit? Napagkatiwalaan sila ng Diyos. Doon sa maliit pa lang nakita nila, andun yung kanilang hindi nila pinakikialaman yan eh. Ang pinakakialaman nila, yung natitira. Okay, naikwento ko na yan dito, Miraculous din, na itong may gawa ng mga heavy equipment, di ba? Ito ay hindi American, parang Poland yata ito, ay dahil Kristiyano siya, yung gumawa ng mga caterpillar, yung bulldozer, yung mga earth-moving vehicle na mabibigat, ay mga yan. Yan ay Kristiyano. Ang ginawa niya doon sa kanyang giving, mga pati. O hindi ko sinasabing, makinig kayo dito ha, nagkikwento lang ako sa isang matapat na alagad ng Diyos, nung una bumagsak siya. Yung 100 pesos niya, kinitira niya sa kanya ay 90, ang 10 at 90 sa Panginoon. Nagsimula noon ang original na mga heavy equipment na yan. Habang tumatagal, bumagsak siya. Hindi po kaagad nagbibigay ang Panginoon pag humihingi tayo. Tama po ba? May tandong sagot kasi yan eh. Now, hindi po siya doon na discourage. Patuloy siya. Sige lang, ito yung sa Panginoon, malaki, ito yung aking 10%, maliit lang. Ngayon, sumikat na po ang mga negosyo na yan. Earth-moving vehicle. May mga kanya-kanyang brand, kaya lang baka masama kung hindi kasama. Ganun din naman yun, di ba? Yung Colgate ng araw, ganun din naman yan eh. The same. Pag ano mang ikinumit mo sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo, pero inuna mo siya, hindi ko kayo pipilitin dyan kung anong paniniwala ninyo. That's the reason, that's why, grade 5 pa lang na si David, nag-resign ako sa office. Alam ko na kung anong kailangan ko rito, God will supply. Salamat sa Diyos, isa na lang nag-aaral namin. Harinawa, sa tulong at biyaya niya, makakatapos din yan. Okay po? At habang nandiyan kayo, sabi ng Biblia, kahit anumang galing ng isang tao, anumang impok niya, at anumang laki ng kanyang properties, bilyon-bilyon ba yun, at laandaang libo, kung wala ang Diyos na nagkukontrol sa kanya, alam niyo naman ang produkto niyan eh. Pag sa pera,
marami siyang magagawa, ang pamilya niya sira. Di po ba? Ganun lang naman yan, balibaliktad yan eh. So, mag-ingat na rin tayo. Sapagkat baka mamaya kahit maliit lang yung ating assets, pero sinusubo ka ng Diyos, pag-aralan mo, Lord, ano bang gusto niyong ipagawa sa akin? Ano bang lesson matututunan ko rito? Ginawa ko po ang lahat at sumusunod ako, pero ba't ganun pa rin? Magtatanda niyo mga kapatid, hanggat hindi tayo na po purified, ang isang ginto, tayo'y ginto sa mata ng Diyos, once na hindi ka pa po pure na ginto sa kanyang mga mata, may kunti ka pang mga uling-uling, may kunti ka pang deformities, dadagdagan niya ang apoy. Naintindihan niyo po ba yan? Pero huwag kayong maghinanakit. Bakit po? Sapagkat dito, sinabi ni David, okay? Tingnan niyo po itong verse na ito. Okay? Sabi ni David sa verse 16, it is better to have a little and have God. Tama hindi? Mas mabuti pang mayroon kang kaunti lang pero mayroon kang Diyos kesa napakalaki ng iyong mga ari-arian, asset, kung ano-ano pang hawak mo, pero wala ang Diyos, delikado. Pastor, ba si Lot din, ganun din nangyari. Anong nangyari kay Lot? Ano yun? Type of half-hearted Christian. Kasi ang issue doon, yung tiyuhin niya, ang faithful si Abraham, hindi si Lot. Kaya nga nagkaganon-ganon ng pamilya niya eh. Nauna yung anak niya na disgrasya, siya nakadisgrasya noon eh. At pagkatapos, yung kanyang misis, dahil ang dami, siguro, ang sabi kasi ng mga ibang pastor narinig ko, kaya doon lumingon dahil ang daming pautang, ano yun, Bombay? Hindi mo Bombay si, di ba, asawa ni Lot, hindi Bombay. So, diba? Ano lang naman yan. Kaya lang, ang ano lang siguro ng preacher yun. Now, dito po ay, ipinapakita doon yung puso ng tao ba't lumingon. Siguro, naghihinayang, sayang. Kaya lang, ang utos mga kapatid, ang sabi nga doon ay, hatakin. Bakit po inutos ng Diyos na hatakin? Ibig sabihin, yung sequence ng kanyang utos, ng kanyang pagpaparusa, pagkukorek sa kanyang mga anak, andyan na tumatakbo na, tapos ikaw, half-hearted ka, kalahati na dikit sa negosyo mo, kalahati na dikit sa mundong yon, kung sino pang mga kaibigan mo doon, para andito na yung mga hinihila na siya. Sabi niya, hindi, sandali, mayroon pa akong naiwan yung aking Porsche, yung aking, di ba? Minsan may mga Kristyano na din nahahawa na rin ni Mrs. Lot, na mas tinitingnan nila at mas nakapokus sila sa mga bagay na pang lupa at hindi on the things above. Kaya po napapahamak po. Pero hindi naman siguro kayo pare-parehas. Hindi man tayo pare-parehas sa kasi Mrs. Lot. Ang parehas dahil mayroon tayong pusong madaya. Baka madaya tayo doon. Kaya dito po, sabi ni David sa verse 16, it is better to have a little, pero may Diyos. Okay? Na makamtan mo ang lahat sa mundo, kanyang yaman, pero ang kaluluwa ay mapapahamak. Lalong nakakatakot yun. Kasi hindi natin din po alam. Kasi may mga time na naalala ko tuloy noon yung mga comment sa akin nung ako'y teenager, may mga nasulwiling kami na nung last time na daw, nagpapatawag daw ng pare. Isip po, imposible. Nakita ko sa kanila kung paano sila. Ito po kasi ang aking iniisip, hindi naman po yun dahil siguro sa kanyang kinasanayan ng araw, ang akala niya siguro, dahil yung isip niya akala niya, papatawag daw ng pare dun sa, sabi ko, imposible yan eh. Dahil mga matatapat sila na anak ng Diyos. Imposible yun. Baka slip of the tongue o kung papaano. Depende lang din sa nagkwento kasi wala rin ako. Okay, so yan po ang ating number 2 na assurance. Una, alam ng Diyos ang ating pangangailangan, yung bigat, yung lalim, yung lawak. Pangalawa, ay sabi doon na kasiguruhan, alam ng Diyos, okay, hanggang saan ang ating kakayanin. May limit po ang Diyos. May kumbaga, dito sa lupa may thermometer. Alam ng Diyos yan eh. Bakit? Siya po ang pinagmula ng mga utak ng tao eh. Sapagkat siya po ay sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Therefore, yung talino natin, nakagawa tayo ng thermostat. Galing sa Diyos yun eh. Wisdom ng Diyos yun eh. Okay? Nag-iisip ka, akala mo sa'yo naisip. Akala mo ikaw yung genuine, pinatent mo pa para
yung naisip mo sa yung negosyo, hindi rin galing sa Diyos yun. Alam niya yon. Alam ng Diyos kung gaano kagagaling, alam ng Diyos kung hanggang saan ang limit bibigay ka. Okay, yan po ang reason natin. Sabi doon sa sinulat din, for the arms of the wicked shall be broken. Ano verse? Okay. 17. For the arms of the wicked. Ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Doon po sa dalawang ito, ay bakit ang gamit niya ay bisig at hindi isip? Why? Nagkaroon po kayo na idea? Dapat sinabi ni David doon, ang talino ng tao ay mawawala. Bakit bisig ang binanggit niya? May mga tao kasi ipinipilit sa kanyang sariling, alam tayo maasahan sa simbahan yan. Dito na lang tayo. Pilitin natin sa kaya natin. Yun po ang punto eh. Sayang, matatalino sila. Tingnan niyo po pagkaano ng sulat ni David, di ba? Sapagkat ang mabisig ng masasama ay mababali. Ngunit, anong pagkakaiba ng mababali at inaalalayan? Anong pagkakaiba? Hindi po masyadong malayo. Kung bakit siya inaalalayan, may kahinaan din po ang mga matuwid. Tama? Are you with me? Doon sa kahinaan na yun ng isang matuwid, di ba si Isaiah? Tama, Isaiah, di ba? Pagkatapos siya makipaglabanan doon sa mga, mga antikristo, mga Diyos-Diyosan ng kanilang sinasamba, hanggang sa nagsasayaw na sila, nagsusugat na, Diyos ko, paapuyan nyo. Sabi ni Elijah, oy, tapos na, tulog yata ang Diyos nyo. Ako na, Panginoon, magpababa ka ng apoy. Lipulin mo ang mga masasama na ito. Sa isang salita ng isang matuwid ng Diyos, nangyari. Pwede ba tayong maghina? After ng victory, nakasama ni, sino ba talaga yung nakakumpiyos ng aking isip eh? Isaiah, Jeremiah. Sino nga ba yung prophet na yon? Baka nakakamali ang binabanggit ko eh. Nakipaglaban sa mga Baal. Si Elijah, okay. Tama, si Elijah. Kasi nagkukumpiyos ng aking isip. Nagugurang na talaga, okay. After nun, pagkatapos nun, sabi kasi ni Elijah, kayo naman dyan na 70,000 na mga Christian. Hindi ko naman kasi maasahan kayo. Kristyano kayo sabi nyo eh. Kaya lang nakaganon na mga bibig nyo. Para wala silang pakialam. Ang dami-dami nating Kristyano dito sa Kamalig. Karamihan hindi nakikialam. Marami dyan. Mga kamag-anak nating karamihan dyan eh. Pero mas gusto nila yung mundo. Sige. Kaya mag-iingat po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Palalahanan natin sila. Pagkatapos ng propetang yun makipag-away doon at natalo niya, ilang araw lang nandun siya nagtatago sa juniper tree. Di ba? Sabi ng Panginoon, sige, Panginoon, ako ba'y mabuti? Tingnan mo yung kamag-anak ko, hindi nga kilala doon sa lugar. Ano bang ginagawa mo dyan? Alam niyo sabi niya, Panginoon, patayin mo na lang ako. Ay samantalang nung last week, kaaway niya yung mga Baalisim, natalo niya. Yung 70,000 na Christian, walang pakialam, hindi siya tinutulungan. Nakikita niyo ba at nararamdaman niyo ba ang sakit ng isang leader? Di ba? Hindi po ako yon, yung propeta yon. Okay? Kasi dito, mahal niyo ang inyong lingkod. Salamat po. Pero itong maganda roon na, maunawaan natin, sabi ni David dito, bira, pagkatapos ng victory sa buhay niya, eto, matagpuan mo doon, nagtatago. At sabi, ayoko na. Panginoon, patayin mo na ako. Wala akong kwenta. Nakita niyo na po ang tao. Ganun po ang tao, sabi ni David. Kaya dito po sa verse 17, okay, sabi, for the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous. Paninindigan tayo ng Diyos. Kaya nga nagpakita siya kay Moses eh. Diba? Paninindigan tayo ng Panginoon. Verse 17 sabi doon, alam niya kung anong bigat. Ito na po ito po ang punto sa atin ngayong
sa oras na ito. Alam ng Diyos kung gaano kabigat ang pasan-pasan mong problema. Nagkakaunawa po ba tayo? Baka hindi. Alam ng Diyos kung gaano kabigat ang dala mo. Kasi alam niya, siya nagpalagay niyan dyan sa iyong balikat. Okay? At alam niya kung saan ang limit ng kakayahan mo. Nakakaunawa po ba tayo? Kaya nga inaalis niya yung pag ikaw nahihirapan, Lord, sa iyong kahabagan at awa, patawarin niyo po ako rito kung akin man itong kagagawan upang magkaroon ka ng luwalhati sa ginagawa kong paghingi ng tawad. Doon po siya natutuwa dahil alam mo ang limit ng Diyos at ng kanyang created. Hawak niya ang thermostat na yan. Kahit anong init ng pressure na ibigay sa iyo ng Diyos, may hawak niya yung kanyang mata nakatingin doon sa sa thermostat. Okay? O sige, kaya mo pa? O sige. At sa kanya i-off yung problemang pagkabigat. Tandaan nyo, alon yan, hindi po yan isa lang. Waves of problems. May natutunan ka rito, hanggat hindi nauubos ang kayabangan ng puso natin, hindi yan matatapos. Pero ito ang tandaan natin. May hawak siya ng switch off doon sa problema mong yon at tinitingnan niya, nakamonitor siya, hindi siya natutulog. Kaya pa ba ang init? Kaya mo pa ba ang bigat? Pag nakita niyang nagpupula na siguro sa kanyang level gauge, uup niya na, o sige anak, tuloy ka na. Naunawa po ba natin? May mga presensya dito na dumaan sa ganong sobrang init na halos magkawasak-wasak ang pamilya. Alam ng Diyos kung saan ang limit natin. Alam ng Diyos kung hanggang saan kaya ang ating bigat na dinadala. Kaya dito po ay anumang init ng labanan sa atin, ang ating laban sa buhay, alam ng Diyos yan. Okay? Kaya dito po ay when God put us in a furnace, di ba? Ginagatungan niya ng ilang beses para maging pure ka eh. Ang ginto pa rin. Kahit ginto yan, matunaw man yan, malusaw man ang ginto pa rin yan. Ang maganda po sa ginto, pag ito ay napaplat ng sobrang init ng apoy, umiibabaw yung mga marumi. Nagiging siyang pure. Kaya alam ng Diyos kung paano tayo ipupurified bilang kanyang mga anak. Okay? So, ang kanyang orasan, ang kanyang mga mata, nanunood doon sa kanyang anak. At pag hindi na kaya, kanya na pong pinipigilan. Okay? Kaya, tandaan niyo mga kapatid, from Old Testament character, si Moses na magagalitin. Alam ng Panginoon kung paano. Di ba? Pagdating sa 4, di ba, ng Exodus, sabi niya, Panginoon, ayoko. Utal ako magsalita. Ayoko kausapin yung hari na yan. Bakit? Sino nagawa na bibig mo? Ang ganda ng pagkaano ng conversation na yun doon eh. Pagdating sa verse 11 yata, 11, 12, 13, 14, sumuko si Moses, sabi niya, Opo, Panginoon, susunod po ako ayon sa iyong kalooban. Doon po ang Diyos, ang kanyang thermostat, ang kanyang switch na kalaan, tinitingnan ka kung kaya mo, pag hindi na, tutulungan ka na niya eh. Sino sa inyo alam yung kanta? Although kanta lang po ito, yung Footprints in the Sun. Minsan maganda po yun pag ako noong araw ay nagmumuni-muni. Lagi kong inaano yung kanta na yun na, yung Kristyano, sabi niya, naglalakad sila, kahawak silang kamay ng Panginoon. At maya-maya, tinignan niya yung kanilang likod ay 2 bakas na magkapares. Habang dumadaan yung Kristiyano sa napakarami at mabibigat na problema, napansin niya, isa na lang na footprints. Sabi niya, Panginoon, iniwanan niyo na po ba ako doon sa grabing furnace ng aking laban na espiritual, yung laban ng buhay ko na sobrang bigat na? Ako na lang yata mag-isa, Panginoon. Isang pares na lang ng paa ang nandoon sa sun. Sumagot ang Diyos, anak, nung oras na hindi mo nakahaya, kinakarga na kita nung oras na yon. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kung hindi, tuloy na tayo. Okay? Wala namang problema yon eh. Doon ko po nakita ito, na nung ako'y lumaki na Sunday school kid, ang dami ko palang kamalian sa harapan ng Diyos. Dinadaan ko sa sakin, braso, pero pinuputol ng Diyos yan. Kahit Kristiyano ka, puputulin ng Diyos. Bakit? Sabi ng John 15, di ba? Ang mga sanga na hindi nagbubunga, binabalian. Para magbunga, yung may bunga.
Pastor, di ba yan ligtas? Ang tinutukoy po doon yung ating pagsunod. Okay? Hindi po yun yung hindi Kristyano, hindi. Okay? So dito po ay, iwanan natin ito verse 17. Let us go to the third and the last. Sabi doon, the third assurance. Okay? Alam kasi ng Diyos kung ilang araw tayo mabubuhay. Siya nag-akda nun eh. Sabi doon, the Lord, verse 18. 18 na. Okay, yan. Alam ng Diyos ang araw, nalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan. Sino yung walang kapintasan? Ako? Hindi pwede. Ang dami kong mali sa harapan ng Diyos. Okay, sabi doon, walang kapintasan at ang kanilang mga mana ay mananatili magpakailanman. Ang mga walang pintas, ang sabi ng verse 1, fret not. Verse 2, ano sabi doon sa verse 2? Tingnan natin ang ating mga Bible. Verse 3, trust in the Lord. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, ito po yung mga wala. Okay? Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire. Hindi desire ng tatay mo, ng nanay mo. Hindi desire ng kaopisina mo. The desire of your heart. Sabi ng verse 4. Pagdating sa verse 5, commit. Okay? I-commit natin. Hindi yung half-hearted tayo. Lord, kabila lang. Yun, kabila akin. Hindi mo pwede yun eh. So dito po ay, and He shall, verse 6, and He shall bring forth the righteousness as the tithe and the judgment, and don't they rest in the Lord. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa oras na ito at sa darating na panahon. Kaya nga nung panahon na sabi ko, mabubuhay ba ako rito? Nagkasala ako nung sa harap ng Diyos. Okay? Pero lagi nating titingnan na ang kanyang ginawa hindi para sa ikasasama natin. Buksan natin ang plano ng Diyos sa buhay ng isang tagasunod, umabuti, masunurin sa kanyang salita. Jeremiah 29:11. Sa uladong nyo ito. Magagaling kayo sa memorization, di ba? Ano sabi doon? Di ba? Alam nyo ito eh. Pero dumarating na minsan nagiging blurred ito sa isipan natin. Jeremiah 29:11. Sabi doon, kapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo. Alam ng Diyos yan eh. Bakit pagdating doon sa video, sabi ni Goliath doon sa kanyang espada, nananakot lang si Goliath, tayo naman takot na. Ganun po ang ugali ni Goliath kasi ang naglilid doon ay hindi naman mabuti espiritu eh. Sabi doon, pagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo. Yung kanyang mga di ba? Thoughts, plans, perfect will ng Diyos. Kamukat-mukat, yung perfectong plano, will ng Diyos, binabiolate natin. Well, sa ngayon hindi pa. Huwag nawang mangyari. Sapagkat magandang plano ng Diyos. Sabi doon, ang mga panukala daw para sa ano daw? Bakit kayo umaalis doon sa pangako ng Diyos na yon? Lord, ito na lang. Ito na yung no choice. Grabe. Sana naman wag mangyari sa ating mga kapatiran yan. Lord, wala na pong choice. Ito na lang. Hindi yan ang plano ng Diyos. Pambira kayo, mag-isip kayo. Gumising. Panukala para sa ikabubuti at hindi ikasasama upang ano daw? Ano? Bigyan tayo ng walang... Ang plano niya para may kinabukasan tayo. Pag sinabing kinabukasan, mayroong another shining, di ba? At may pag-asa pa. Buti pa itong bagyo, may pag-asa. Okay. Forecaster. Kaya dito po ay sa mga lakad natin na hindi natin alam, madaming tibo, maraming sniper, ang daming ahas na sabi ng Psalms 23, do I walk through the valley and the shadow of death. We are secured to know that our guide, minsan di ba, sinisan nakapagpasyal na sa mga lugar. May mga tour guide na tinatawag, di ba? Nagtitiwala tayo doon sa tour guide. Hindi yung sabi mo, guide, sadali lang, alam ko to eh, ako na. Hindi ganun dapat ang trato natin sa Panginoon. Hayaan natin yung guidance ng Panginoon, yung kanyang guiding sa atin,
Mag-rest. Magtiwala ka. Siya nakakaalam ng buhay natin. Huwag nating pakikialaman ang gusto niya. Minsan kasi tayo ang may sariling choice, di ba? That He guide us, He knows our going. Alam niya kung saan tayo pupunta and what He is doing. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi yan katulad natin na nagpapalso ang ating mga isipan. Okay? At tayo maupo, kung halimbawa may sasakyan, siya yung nagdadrive, hayaan mo yung driver. Minsan may mga driver, lalo sa pamilya ko, mas marunong pa sa nagdadrive. Minsan, di ba? Sabi ko, siya ba nagdadrive? Okay? Let the driving gawin ng Panginoon at kung ano ang gusto niya sa ating buhay, He wants us to leave everything to Him. Magtiwala kayo. Siya naman nandoon sa driver seat, siya naman yung kapitan. Ano mang bagyo yan, ano mang lakas ng taas ng wave, siya ang kapitan, alam niya yon. At siya naman ang huling tatalon. Yan po ang pagkakaalam ko sa mga seaman, di ba? Sabi niya, abandon ship. Mauuli siya kasi siya nung di ba? Ganun po pala yon. Okay? Alam niya ang ating pangangailangan, alam niya ang hanggang kaya nating tiisin at kayanin, at anumang nangyayari bawat araw, alam niya, don't worry, live a day at a time. God is the one leading, guiding, and sabi ng Deuteronomy 33:25, pakibuksan po ito. Deuteronomy 33:25. Yan. Ang iyong mga halang ay magiging bakal at tanso kung paano ang iyong mga araw ay gayon naman ang iyong lakas. Yun yung matibay ang tanso, hindi gaano kinakalawang. Yun po ang pinupunto dyan ng Biblia. Okay? Kaya sa pagkakalam nito sa ating mga pinag-aralan, mga kapatid, take comfort knowing that God is intimately aware ng ating pangangailangan. Alam na alam niya ito kasi siya naglalang sa atin, siya naggawa sa atin. Alam niya rin ang mga likaw ng puso natin. Kaya alam na alam niya yan, kahit hindi tayo, kahit nagtago tayo, alam niya ang mga ugali natin. He knows what you need and what is your limit. Hanggang saan ba ang kaya mong problema? Kaya akala mo, Pastor, ako na lang yata yung pinagsaka ng langit at lupa. Hindi pa po yan ang limit kasi nahawak ng Panginoon ang ang kanyang switch. Pag nakita niya sa thermostat niya na hindi mo na kaya, i-off niya na yun, alisin niya na yun eh. Leave them to God, anumang mga pinagdadaanan natin, okay, na ang Panginoon mag-provide, okay, at dito po tumingin tayo sa kanyang leading. Ano ba ang plano niya? Sabi niya, mabuti. Huwag tayong makialam doon na mag-lead tayo ng sarili nating buhay, okay. So ito po yung lesson ng Panginoon sa ating ngayong hapon. Sabi ni David, number 1, okay, sabi ng verse 16, sabi doon ay, God knows how much we need, and alam ng Diyos ang kaya natin. At ang pangatlo ay, alam ng Diyos, okay, ang haba ng ating aabuting araw dahil siya rin po may control, siya may-ari ng ating buhay. Tayo po magsitayo, tayo mag-close. Pasalamat. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pangako mo ayon sa verse 16 hanggang 20 na kami magtiwala. Alam namin na mapuputol ang kayabangan namin o ang kayabangan ng mga taong walang connection sa iyo, at kami naman po ay yung itataguyod, paninindigan mo kami sa aming mga hindi kaya, ikaw ang sasalo, sapagkat ang plano mo sa amin ay kabubuti at hindi kasasama. Napakabuti niyo po sa buhay namin. I-bless niyo po kami ngayong gabi sa aming kahilingan. Kahabagan niyo po kami ng awa upang ang aming mga hiling sa Panginoon ay masagot sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.